Sabi yung, alam mo yung pakiramdam na talaga nag-uumako yung puso mo. Talagang iba yung dating pag si Jesus Christ yung pumilo sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon po. Grabe. Palakpakan po muna natin ulit si Lord. Dako naman po tayo sa ating pong pagpapasalamat. Yan. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyong pong harapan ng Isaiah 12:1-4. Sa araw na yaon ay aawitin ng mga tao ang ganito. Yahweh, pinasasalamatan kita sapagkat kung nagalit ka man sa akin, napawi na ang galit mo at ako'y iyong inalit. Amen. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin, tiwalang-tiwala ako at walang muntimang pangamba sapagkat si Yahweh ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalong ng tubig sa batis ng kaligtasan. Sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat ka kay Yahweh. Siya ang inyong tawagin. Ipaalam ninyo sa bansa ang kanyang ginawang pinahayag ninyo ang kadaklaan ng kanyang pangalan. Amen? Yan, talagang dumating man tayo sa mga matitinding mga sitwasyon sa buhay, di ba? Meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat na laging nagbibigay ng tagumpay sa atin. Sabi nga, kung saan tayo mahina, mas kumikilos ang Diyos para mas mahayag ang kanyang kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Yun po. Tayo po lahat ay magpapasalamat. Yan ay binigay ko ako sa inyong mga susulatan nyo. Yan. Tapos, pangunahan po tayo ni Ninang Lauren sa lahat ng ating po mga gagawin ngayon. Yan, sige po. Yan, sige po. Meron po tayo ditong thank you cake. Yan, last Sunday kasi nung happy birthday Jesus, nakalimutan natin bigyan siya ng cake. Pero this time, sa ating prayer was sa ating pagpapasalamat, yan, sama-sama po natin yan mamayang pagsasalusaluhan. Pero, ayan, dito po sa akin, ang pinaka-tumatak na pinasasalamatan ko ngayong taong 2025 ay yung pong naging 60 years old po ako. Yan, so very remarkable po yun. Kaya sa Diyos po ang mapapuli. Tapos, lalagay po natin dyan. Kaya purihin po yung Panginoon dahil sabi nga ito yung huling atin po prayer watch sa taong 2025. Kaya dapat na magbigay po tayo ng papuri at pasasalamat sa ating po Panginoon. Napakaganda ng mga topic sa pag-uusap tungkol po sa 7 DCAS, kung ano yung mga naalala, ng mga tumipo sa inyong isipan, mga nangyari itong taong 2025. Yan. Purihin po yung Panginoon dahil sa pagbibigay niyo po sa akin patuloy na malusog na pangangatawan. Yan, nakita-kita naman, di po ba? Sabi nga lahat na halos lahat ng makakakita sa akin ay parang tumaba, hindi lang parang tumaba talaga. Kaya purihin po yung Panginoon at yung atin po palagi, yung kanyang po pag-iingan sa akin, sa araw-araw na pagbibiyahe, bagamat mayroong kumisan ng mga kapaguran, ay sabi nga, ito pa rin po palagi ang patuloy na pag-iingat sa bawat araw ng aking buhay. Salamat din po sa patuloy na karunungan at patuloy ang pinagkakaroon po sa aking sa pagbabahagi ng kanyang po mga banal na salita. At higit sa lahat, ang nakaraang buwan, August pa yun, salamat sa Panginoon at nagkaroon po kami ng pag-travel out of town. Yan, pray po yung Panginoon. Yan. Isang sentence yan. Pasahin ko na lang. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa grasya niya nalubos na pinaraan niya sa akin this year. Kailanman di niya ako at ang aking pamilya iiwan o pinabayaan.
po sa pupuri at nagpapasalamat po sa ating Panginoon sa work na binigay niya sa akin sa top. Gabi ko po. Ang pinakasasalamatan ko ngayong 2025 ay yung mga pagpapala na binigay niya sa akin at sa buong family ko sa kagalahan na pinagkakaloob sa akin ng Panginoon Diyos sa bawat araw. Tugal. Yan, ang pinagpapasalamat ko po ngayong taon na ito, yung aming pong baby. Yan, malusog, loving baby, smart baby, na si Mira, Yana. Ang papuri ko at salamat sa Panginoong Diyos na siyang naging dakilang tagapagkaloob sa aming pamilya, sa malusog na pangatawan, kalakasan. Pinasasalamatan ko this year yung naging matiisin sa mga problema ng dumaan at yung kanyang pagsama, yung grasya niya na kailanman hindi ako pinabayaan at laging sinasamahan. Pabori ko sa Panginoon. I thank the Lord for His promises, lalo sa promise niya in Matthew 6:33. Truly all things work together for good to those who love Him. Patuloy po ako nagpapasalamat sa ating Panginoon sa patuloy na nararanasan kong kalakasan, physical, spiritual, pagpapala at paggabay ng aming Panginoon. Palitan namin Yan, maraming salamat sa buhay, sa kamuhan, kagalingan, kalakasan, sa buong pamilya, pag-ingat, paggabay, sa nang ng Espiritu at yan, sa kabuuan ng DCC family. Sa Diyos sa Ayan, salamat po sa Panginoon sa pag-ingat po sa aking buong pamilya. Ayan, sa nag-uumapaw ng mga blessing at sa kagalingan sa pinag-ibigay sa akin. Ang pinaka-pinasasalamatan ko po this 2025 ay yung kaligtasan at kalusugan niya pinaranas ni Lord po sa akin at sa aking buong pamilya. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil sa binigay niyang knowledge at wisdom sa akin. Dahil po doon ay marami po akong na-achieve na awards po sa school. Yan, napakarami ko kung gusto kong sabihin, pero yung pinaka-remarkable po na
flagship school this 2025 sa akin is yung nakagraduate ko ang valedictorian itong senior high school ko. Kasi yun po yung pinaka-hindi ko na-expect. At ayun, so mga blessings din po na natatanggap ko sa mga scholarships and so on. Salamat po. Sa akin, yung same as Ashley po, I graduated as salutatorian po. And sobrang unexpected po kasi niloko-loko ko lang po siya. And yung pinaka-ano po talaga, yung pinaka-remarkable po talaga sa akin is 2025 is yung pagyakap po and comfort na pinaramdam po sa akin ng Panginoon sa gitna po ng kalungkutan. Sa akin po, nagpapasalamat po po ang 2025 yung patuloy po na pagpaprovide ng Lord kahit na po walang trabaho sila. Sa akin naman po yung pinagpapasalamat ko kay Lord is yung isang sem na lang. Isang sem na lang. Isang sem na lang babalik na ako sa Bataan. Yung pinagpapasalamat ko po kay Lord ngayong is 2025 po. So, pagkakaroon ko po ng bachelor's degree po last August 2025. Yan. Sa akin po madami wala yung mga bullets dito. Pero ito po yung mga nilista ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa buhay ng mga tao ginagamit po ni Lord para mag-grow po ako sa lahat ng bagay, even po sa strengthen knowledge po sa pag-aaral. And especially po for those people na tumutulong po sa akin sa pag-aaral. Kasi kung wala po kayo, baka hindi na ako mag-aaral ngayon. Ayun po. Ayun po, sa buong year po ng 2025, despite all po ng mga pagsubok, yan, and pinagkakaloon ng Panginoong Diyos, nagpapasalamat po ako sa Kanya sa peace of mind and heart with Lord to God po. Yung pinagpapasalamat ko po this 2025, yung buhay ko. Yung buhay ko na binigay niya, tsaka yung mga bagay ko na binibigay niya po sa akin sa araw-araw. Salamat po sa Panginoon sa lahat ng mga beses na itatulog po. Sige po tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin o Diyos ang banal at makapangyarihan sa lahat. Grabe po yung blessings na inyong pong ipinagkaloob sa buhay ng bawat isa sa amin na narito. Tuloy nga po Lord na
Kitang-kita naman po ng bawat isa sa amin kung gaano ako kumikilos sa bawat isa, Panginoon, kung gaano yung presensya mo, Panginoon, ay amin ko nararamdaman, na kung paano ka nagkakaloob sa bawat isa sa amin, na kung paano ka nagiging mabuti sa amin, kung paano ka nagiging Diyos sa amin, Ama namin, dakila ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kaya naman po, Lord, grabe, nag-uwapaw yung naman ang aming po mga puso, marami po kami dapat ipagpasalamat sa iyo, Panginoon. Marami po kami gustong sabihin sa iyong harapan, Panginoon Diyos, tunay na ikaw ay dakila sa lahat, makapangyarihan sa lahat, at nararanasan po namin yung Panginoon. Ang pagsama mo, ang pagkilos mo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Panginoon Diyos. Kaya naman po, Lord, nararamdaman po namin na napangiti ka po namin ngayong gabi ito, nararanasan na po namin, Panginoon, na yung kagalakan na nagmumula sa iyo ay patuloy niyo po ipinararamdam sa bawat isa sa amin ang paano ka magbahagi ng mga biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa na nag-uumapaw hindi lang sapat, kundi sobra-sobra pa, Panginoon. Kaya Lord, tanggapin mo ang lahat ng aming pong papurin, pasasalamat sa oras na ito, Panginoon Diyos. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakakiwala ang lahat. This coming 2026, more than pa, Panginoon, ang inyong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka. Ang lahat ng ito sa iyo po namin pinagkakakiwala sa natataming pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Amen. Bago siguro tayo picture tayo dito kasama. Meron lang yan. Panalangin ng ating pagbibigay, ang ating handog sa gabi ito. Yan. Aming Diyos na makapangyarihan, patuloy na ng pagpapalawan po kami sa lahat ng mga biyaya, mga pagpapala ng patuloy nito nagkakalaw sa buhay ng bawat sa aming Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang nagbibigay nito sa amin, Panginoon, dahil napaka-buti mo sa buhay ng bawat sa amin. Salamat sa lahat ng mga pinagtuunan namin, ng mga talento, trabaho, kalusugan, kalakasan ng aming pangkatawan, upang ang aming trabaho ay patuloy. Kaya sa gabi nito, patuloy namin babalik, Panginoon, ang aming pasasalamat sa gabi nito sa lahat ng mga pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. Maging mga kapatiran namin na nagtatrabaho sa ibang bansa, Panginoon, patuloy na ikaw ang malayang magkaloob ng kanilang mga pangangailangan. Alam po namin, Panginoon, na higit pa, Panginoon, ang mga ibubuhos mo, mga biyaya, pagpapala sa buhay ng bawat isa amin. Kaya sa gabi nito, patuloy na ikaw ang aming pasasalamatan. Purihin ka, nakilain ka, sampahin ka, in Jesus' name. Amen. Sige po tayo po.
Yan. Para naman po sa ating mga announcements, yan, para po bukas, araw ng Sabado, yan, yung may mga meeting po yung bawat ministry. Yan, 1 p.m. po is yung sa worship leader, yung 2 p.m. po is for backup singers, and then yung band practice po is 4 p.m. po, and 5 p.m. yung full team practice, and 6 p.m. po yung choir practice. 3 p.m. po pala yung sa backup singers. Yan. At 2 p.m. band practice. Ano nila sa GC? Yung sa DC na lang po, yung mga oras po na meeting. And yan sa araw ng Sunday po, yan. Yan pong meron sa Sunday. Yan, itutuloy po natin yung raffle after po na worship service po natin. And any announcement po. Yan, sa hapon naman po is yung as CDF Christmas party. Yan, any announcement po? Sa March daw. Yan, sige po. Tayo po tayo at tayo po ay magpapakasap po sa ating pananalangin. Sige po tayo po natin panalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tuloy nga po Panginoon, na po po nagpapasalamat po kami sa tagumpay na aming kumagawain po na ito ng ating mga prayer romance. Salamat po Panginoon sa inyong patuloy na paggabay po sa bawat isa po sa amin. Salamat sa banal na Espiritu na patuloy po binulubog sa lugar po na ito. Salamat po Panginoon, patuloy na lalapigit sa inyong mga salita. Amin po mga napagulay-gulayan po Panginoon. Salamat po Panginoon at patuloy na ikaw po ay siya nagbibigay po sa amin palagi ng katsagaan po Panginoon upang sa mga ganitong gawain ay patuloy na kami po ay nakakagulog sa inyo sa aming pong pananalangin. Ngayon din po Panginoon, patuloy Lord na naalala din po namin yung flight po ni Jeffrey po Panginoon sa kanyang pag-release ngayong oras po na ito. At ikaw po siyang patuloy na gumagay po sa kanya sa kanyang po pag-atuko po Panginoon, sa kanyang po pagbabalik trabaho po Panginoon doon po sa lugar po sa Saudi Arabia. Ingatan niyo po siyang palagi po Panginoon, iyatin po Panginoon sa kanyang po destinasyon po Panginoon ng lugar ng Saudi at patuloy na ang mga biyaya at pagpapala ay patuloy magparanas para po sa kanyang buhay. At yung mga kanyang pamilya na nagatid ay pagbabayo rin po Panginoon hanggang sa sila po ay makarating dito po sa lugar po ng Limay. Salamat po Panginoon. Maging sa bawat isa din po sa amin, Panginoon. Lord, dalangin po namin na paano kami iningatan sa pagdako po namin sa lugar po na ito. Lord, dalangin po namin na sa amin po patuloy na ikaw po siyang patuloy na sumang-umiingat po sa bawat isa po sa amin at makarating po kami sa aming tahanan ng ligtas at dagdag din po namin yung aming po pumamahal sa buhay na namin din po yung galak sa kanilang mga puso. Maging yung aming po mga sasakyan na ginagamit po Panginoon, patuloy din po ilagay po ito sa taayos sa takbuhin at ikaw po siyang patuloy na mag-ingat po Panginoon sa mga mamanayo ng mga sasakyan na amin po mga ginagamit. Salamat po Panginoon. Sa amin po pagsasalungan sa gabi po na ito, pakalinisin niyo po ito at magsilbing kalakasan po ito ng aming po mga pisikal ng pangangatawan magamit po namin sa aming po ginagawang paglilingkod sa inyo. Salamat po. Kung kagayin ng bawat isa, yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak at ang pagsama ng Santong Espiritu, ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. Yan, minsan pa po yan, tayo po yung maging umabot sa ating Panginoon Diyos.
Purihin po ang ating Panginoon dahil isa po ako nasama sa bilang isang intercessory prayer. Yan. Isang pribileyo po na ako ay nakakadulog sa ating Panginoon dahil talagang dapat naman talaga na paggising natin sa umaga, ito na kaagad yung pakikipag-usap natin sa Panginoon. Minsan nga, kapag kaya ako nakakapagdasal, ayun, parang pakiramdam ko, hindi maganda, may kulang. Kaya, ayun, may oras talaga ako na nilalaan pagka hindi ako nakakapag-pray sa umaga. Magdadasal ako, makikipag-usap at makikipag-usap ako sa Panginoon. Kahit na sa cellphone lang, ayan, marami akong nababasang mga word of God. Ayan, sinishare ko din naman yun. Ayan. Isang privilegyo natin na tayo ay isang tagapamagitan dahil talaga namang sa bawat sitwasyon natin, isusumbong natin sa Diyos yung ating mga sitwasyon. Yun nga po, napakalaking pribilehiyo sa ating pananalangin dahil ang pinakausap natin ay ating Panginoon. Ang ating Panginoon na hari ng mga hari, Diyos na tagapagligtas, Diyos na nagbibigay sa atin ng katatagan, Diyos na nagbibigay sa atin ng pagpapala, at higit sa lahat, Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya, wag po tayong manghinawa na dumulog sa ating Panginoon. Dahil siya lang naman talaga ang ating malalapitan ng ating masasandigan sa mga sitwasyon na ating nararanasan. Purihin po ang Diyos sa buhay ko dahil sa Kanya po ako humihingi ng lakas. Salamat. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Yes, Lord. Amen. Isang magandang gabi po muli. Yes, Lord. Ayan. Sa bawat minuto ng ating buhay, yan, huwag natin kakalimutan yung lagi natin sinasabi na, yes, the Lord is good, yes, the Lord is great, and yes, the Lord is faithful. Yan. Sa gabi pong ito, hayaan niyo pong ibahagi ko po sa inyo binigay pong mensahe ng Panginoon. Yan, pinamagatan po itong shape into His image. Yan, bilang paggalang po sa kanyang salita, sama-sama po natin buksan ang kanyang salita na matatagpuan po sa Romans chapter 8, verse 29. Pakibasa po natin. Tayo po tayo.
Go! Minsan pa, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa gabi nito na kami po ay binigyan niyo po ng pribilehiyo na ng kalayaan, Panginoon, na kami po ay makapagpanalanginan sa isa't isa, makapakinig ng iyong banal na salita. At salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin na sa gabi ito, anuman po yung aming maririnig, anuman po yung aming pagbabahaginan, ay tunay po, Panginoon, na magsisilbi po itong kalakasan sa aming espiritual na buhay. Hayaan niyo ang inyong banal na espiritu lamang ang maging malayang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Ikaw lamang may taas, habang ako na iyong lingkod, magpapahayag ng iyong salita, ay patuloy mong ibaba. Salamat po rin ka, ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, mga kaupo na po tayo. Ayan po, sabi diyan, di ba, sa pasimula pa, sa Genesis, di ba, tayo ay ginawang kalarawan ni Jesus. Hindi po ito ibig sabihin na physical. Yan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan. Kung iyan sa physical, ay si Jesus, iba-iba ang mukha niya. Di ba? Pero ang pinag-uusapan po dito na sinasabing in His image ay yung kung papaano po yung pananaw po natin, yung ating pananalita, yung ating pag-iisip. Yan. His likeness. Yan. O kaya Christ likeness. Kaya po yan, sa gabi nito, ano nga ba yung ating role? Ano bilang mananampalataya? Yan. Sabi po dyan, allow God to transform us daily. So, ginumitan ko po doon yung daily. Hindi po tuwing Wednesday lang pag may gawain tayo at pag Sunday na narito tayo para magpuri sa Kanya. So, our brethren witness real change and growth in Christ likeness. Kailangan po talaga araw-araw. Yan. Sino po yung nakakaalam ng kanta dito? Binabago mo ako araw-araw. Yan, di ba? Pag medyo nalilings tayo ng landas, kantahin lang natin yun. Binabago mo ako araw-araw. Sabi dyan, daily. Allow God to transform us daily. So ano pa po yung pangalawa? Becoming Christ-like is a meaningful and ongoing journey that involves cultivating growth in Christ-likeness. Ang ganda nung salitang ginamit. Cultivating growth in Christ-likeness. Sa pag-cultivate, di ba alam naman natin yon sa paghahalaman, kinakailangan talaga na kinukultivate yung halaman. Hindi yung pag tinanim mo siya, hayaan mo na lang siya. Hindi po ganon. Kailangan talaga meron pong cultivation na nangyayari. Ano po? Ayan, ano pa? Sa ating pong season ngayon, yan, dahil nagdaos po tayo, kahapon lang, yan pala, kahapon lang yan ng Pasko. Yan, sino po dito yung nakakaalam ng pagkain na kulay violet? Halaya. Di ba ang halaya talaga pong hinahalo ka yan, di ba? Hindi yan po pwedeng pag nilagay mo, pinagsama-sama mo yung ingredient, ala na, hayaan mo lang siya. Bahala siya sa buhay niya, total yung gawain naman na binili ko, hindi ko ganon. Kailangan talaga yung haluhayin. Kaya nga siguro halaya. Talaga, kailangan i-cultivate po siya. Yan. So, to God be the glory po. Ngayong gabi, yan, how to be shaped in Christ-likeness, ito po yung ating pag-aaralan. Kaya po napakaganda at napakadaling tandaan dahil po yung acronym ng Christ ang binigyan po natin ng paliwanag. Letter C, yan yan, sinasabi. Sabay-sabay nga po natin basahin. Cultivate. Yan. Letter H, unity. Letter R, reflect. Letter I, intention. Letter S, seek community and support. Letter D, teach responsibility. Yan. Tandaan po natin yan. At sa pagpapatuloy po, yan, letter C, yung sinasabi po diyang cultivate, ito po naman yung meaning po niyan. Cultivate the fruit of the Spirit. Yan.
palagi po natin ipanalangin. At yan, alam niyo po, nagpapasalamat ako sa Creative Arts team at nabigyan po nila ng buhay. Nung una, nandun niya sa corner doon, di ba? Tapos ngayon, nandito na sa harap. Tingnan ko lang kung di pa natin ma-memorize yan, di ba? Ilan ba yung fruit of the Spirit? 9. Tatlo? 9. Very good. Yan. So, sabay-sabay nga natin basahin ano yung fruit of the Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Nasabi dyan, to grow in our life. No, hindi pwedeng sabihin to grow sa buhay ng pastor lang yan. Sa buhay lang ng mga leader. Kung hindi, para po sa bawat isa sa atin. So, kailangan daw, i-cultivate po natin. Yan. Pangalawa, cultivate and strive daily na naman to mirror Christ's love, patience, and humility. Yan. Nakakita na po ba tayo o gumagamit po ba tayo ng salamin? Amen. Yes. Okay. Kapag ang tumingin ka sa salamin na ikaw ay nakangiti, ano yung nandoon din makikita mo sa salamin? Nakangiti. Pag ikaw ay nakasimangot, ayan. So, ganun din po ang ibig sabihin. No? So, every time na makakakita po tayo ng salamin, isinisimbolize niyan kung ano po yung nakikita sa atin ng mga taong nakapaligid sa atin. Ang salamin, ang nagpapakita o nagpapaalala sa atin kung ano ang itsura natin, di ba? Hindi po pwedeng pag ikaw ay humarap sa salamin na ikaw ay nakasimangot, yung nasa salamin nakangiti. Pwede ba yun? Di ba? Hindi, nakakatakot yun. So, ayan, people around us are watching and learning from our example. Hindi po yun kahit na salita tayo ng salita, magpahayag tayo ng mga Bible verses, and yet hindi naman po nakikita sa ating pag-uugali, sa ating ginagawa, yan, nakatingin po sila sa atin. Kaya nga, mirror. So, tandaan po natin, sinasalamin po tayo ng ating mga taong nakapaligid po sa atin. Sabi pa dyan, cultivate a Christ-centered home. I-incorporate na po natin yung ating pananampalataya sa araw-araw. Kaya nga, di ba, sabi dyan, daily, every time. Ano po yun? Prayer, Bible reading, and discussing God's Word. Kaya, mahalaga po talaga, yan yung sinasabi po nga natin, paulit-ulit. Yan po ang basic foundation ng isang Kristiyano. Kaya kapatid, yan, kamusta ang iyong buhay pananalangin, ang iyong pagbabasa ng salita ng Diyos, and at the same time, pagdi-devotion mo. Yan. So, nasa letter C po tayo. Letter H. Ano naman po dyan yung sinasabi sa letter H? Yan. Sabay-sabay nga po natin basahin. Humility. Humility. Si Jesus ang unang nagpakita sa atin, di ba, ng kababaan. Yan. Makikita natin, hindi niya inangkin na siya ay Diyos, nagpakababa siya para abutin po tayo. Ano po? Kaya nga po, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos para sa atin na makasalanan. Kaya, sapat at sapat na, sabi ko nga, naniniwala ako na pag inisip o nilagay natin sa ating mga isipan, nilagay natin sa ating mga puso, yung humbleness na pinakita ng Diyos nung siya ay nandito pa sa sanlibutan, sapat na. Yan, para tayo po ay maging humble din. Sabi po dyan, sa humility, yan, serve with humility, serve others selflessly, putting their needs above your own, and do so with humility and grace. So, sa pagiging humility po, inaalis na po natin yung talagang ako muna, yan, di ba? Kung naritong nakikinig po kayo sa DCAS, yung meron po itong station ay nila, ako muna. Dapat sila muna ang mauna. Kaya nga po, servant po din. No po, nandito po yung pagpapakumbaba po natin. Sumunod, be humble enough to admit your mistakes and apologize to them when you get it wrong. Hindi po kawalan yan o hindi po kabawasan sa atin pag tayo po ay nanghingi ng sorry
pag alam mo namang nagkamali ka. Amen po ba? Dahil po, naroon yung kapakumbabaan pag ikaw ay nagsabi, umamin ng iyong pagkakamali. Kasi hindi naman po tayo perfecto. Amen po ba doon? So alam niyo po yun na pag tayo po ay nanghingi ng sorry sa kapwa natin na nagawa natin ng mistake, napakalaking bagay po yun para sa kanila. Yan, tapos sabi dyan, this models repentance and grace of God, teaching about forgiveness and healthy relationships. Amen po ba? Pag pinamatigasan natin yung isang pagkakamali at hindi po natin inadmit, yan, sinasabi ko sa inyo, yung relasyon natin sa isa't isa ay manghihina. At the same time, pag talagang pinatigasan pa natin na talagang hindi ako nagkamali, hindi ako hihingi ng tawad, yan, hindi tayo magiging humble sa kapwa natin, yan, tuluyan na po tayong magkakahiwalay sa relasyon. So, ayan po, mahalaga po sa Christ-likeness ang pagiging humble. Yan, letter R. Ay, meron po pala ano dyan, verse. Sabi dyan sa Philippians 2, verse 3, pakibasa po. Amen. Yun. So, sa letter H po, yan, Philippians 2, verse 3. Sa letter R, sabay-sabay po tayo natin basahin. Reflect. Yan. Christ's love show unconditional love and grace to our brothers and sisters, modeling Christ's love in our actions and words. Tandaan po natin, di ba, si Jesus, siya po yung nagpakita sa atin ng unconditional love. Sa John 3:16, but ano sinasabi po doon? Sabay-sabay na po natin sabihin. Recite. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Meron po ba dong box? Meron po ba dong ifs? Di ba? For God so loved the world. Merong but? For God so loved the world. If wala, di po ba? Kaya sinabing unconditional. Yan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi sinabi na kung ikaw ay magpapakabait, kung ikaw ay may mabuting ginawa sa akin, walang ganon. Yan, di ba? For God so loved the world. Yan. Pray for their hearts to be receptive to God, shaping and pour the strength and wisdom for ourselves. Kailangan po talaga, sabi nga, hindi po natin inaalis na tayo ay manalangin. Lagi po tayong manalangin. Amen po ba dyan? Yan. As we nurture our brethren, know that God is using your faithfulness to shape them into His image. Kaya talagang laking bagay po yung nire-reflect po natin na pagiging Christ-like po na doon yung pagiging tapat po natin. Hindi po tayo dito sa harap and then tayo nagpapatotoo. Yan, may mga testimonies tayo when it comes to givings. Tapos tayo mismo naman is hindi faithful. So hindi po natin ma-encourage yung ating kapwa sa ganon. Yan. Tapos, sunod pa, the role is vital in His grand design. Trust in His power to transform them and yourself. Totoo po yun na bahagi po ng buhay natin o napakahalaga na talagang yung pagtitiwala po natin sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Minsan, pag medyo natatagalan na tayo, naiinip na tayo, yung gusto natin ang pinipilit natin. Amen po ba? Iginigit natin yung gusto natin, kahit hindi naman iyon ang kalooban ng Panginoon. Tandaan po natin, magre-reflect po iyon. Yan, katulad po na tubig, di ba? Kahit tubig yan, yung reflection po natin nakikita. Yan, ganoon din sa anino. Di ba? Yung mga reflection po na yan na sinasabi. Then, letter, ano yung kasunod? I.
Sa letter I naman po, sinasabi dito na deepen your relationship with Christ. Prioritize your relationship with Christ. Kailangan po talaga may intentionality. Hindi mo po pwede, lalago ako kasi tinanggap ko na si Christ. And then, mag-church ka lang, lalabas ka lang, okay na. Diba? Hindi ka na nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ka kasama o wala kang Bible study group. No po? Mahalaga po na napapalalim po natin yung relasyon natin kay Kristo dahil nga po meron tayong pag-aaral ng salita ng Diyos. And at the same time, sabi dyan, di ba, prioritize your relationship with God. Yan, kamusta po? Yan, binibigyan po ba natin ng priority si Lord sa araw-araw ng ating buhay? O pag merong mas maganda nasa isip natin is nandoon na mas masisiyahan tayo kasi lagi namang si pastor ang nag-preach, nakaka-board na. Yan. Doon na lang ako sa ibang lugar. Yan. Kaya naman, may nagyayasa yung mag-swimming. Swimming muna. Every Sunday naman, ngayon lang naman ako mag-a-absent. Diba? Nasaan yung prioritizing natin kay God? Diba? Dapat po talaga intentional. Meron pong pag-uusa. Hindi po pwede nasa isip lamang natin. Yan. We cannot pass on qualities we do not possess. Yan. Regularly, engage in prayer. Ito na naman po yung sinasabi, diba? Daily, regularly, yan. Engage in prayer, read and meditate scripture. And that's how, ano po kung sabi dyan? Attend a Bible-believing church to grow in your own faith and understanding of God's character. Kailangan po talaga mahalaga po yun. Hindi ako makakasayaw sa Sunday, hindi ako makakatugtog, yan, dahil hindi ako umattend ng Wednesday prayer worship. Hindi po yun. Kung hindi, para din po yun sa ating spiritual na paglago. Kailangan po talaga intentional. Nandun po yung puso natin. Martes pa lang iisipin na natin, Miyerkules kinabukasan. O Sabado pa lang, Linggo kinabukasan. Hindi po natin nakakalimutan ang araw ng Miyerkules, ang araw ng Linggo, dahil meron pong gawain ang church. Amen po ba? Ito na nga lang po medyo minug po natin kasi nga po mapaskuhan. Pero regular po yun. Kaya dapat huwag po natin kalimutan. Pasensya na Ate Che, nakalimutan ko, nakatulog po ako. Masarap po kasi masarap po kasi matulog, malamig. Nakalimutan ko, linggo po wala. Aray ko, di ba? Saan ka naman nakakita ng Kristiyano nakalimutan ng araw ng linggo? Yan po. Dapat may intention po ang bawat isa. Yan. And then, letter S po. Yan. Sige, sabay-sabay po natin basahin. Seek community and Yan. Connect with other believers. Isa po sa mission ng ating church, sabi dyan, edify believers. Kinakailangan po, kumonekta po tayo sa kapwa mananampalataya. Hindi po yung may problema po o meron kang pinagdadaanan, ang kinausap mo ay isang pre-Christian. Diba? Hindi po yun makakatulong. Bakit? Kasi pre-Christian nga siya eh. Siyempre yung mga posibleng maging payo niya sa iyo ay hindi maka-Christian ang payo. Amen po doon. Yan, kaya nga po meron po tayong pastor, meron po tayong mga elders, mga leaders po ng church, nang sa gayon, doon po tayo makipag-usap. Kailangan po talaga may connection po tayo sa isa't isa. Amen po. Attend church activities and seek mentorship or counseling when needed. Kailangan po talaga may mentor po tayo. Yung mga leaders po natin, yan, sila po ang ating mentor, at tayo po yung mentee. Tinuturuan po tayo. At pag tinuturuan naman tayo, pag nag-seek po tayo ng counsel, huwag po natin iginigiit yung gusto natin. Kasi hindi po sila kakampi kung hindi sila po nga ay nagpapayo sa atin. So, yun po. To God be the glory yan. Si Pastor, alam po, mga mentor niyan, yan sa mga CBC pastors. Yan. Ako naman po, isang mentor ko doon, yung sa
Praying Moms at Heart, si Mami Bessie. Yan, at maging yung iba pa rin mga pastors' wives, yan, na nakakasalamuha po. Mahalaga po na meron po tayong mentor. Amen po ba? Yan. And then, letter T, ay meron palang ano, dito charts. Meron laging ano yan, nakasunod na Bible verse. Ang bilis ng ano yan. 1 John 1:7, pakibasa po. Muli ko magpapay tayo sa liwanag, kaya iyan ang sa liwanag, tayo nagkakasasa, ang lahat ng ating kasalanan ay lilinis sa dugo ni Jesus. Amen, di po ba? Yung liwanag po natin, pag i-connect natin sa isang tao din nagliliwanag, ano mangyayari? Magliliwanag tayo. Amen po ba? Mas magliliwanag. Yan, so to God be the glory po. Letter T, last na po. Teach. Anong kasunod ng teach? Yan, teach spiritual values. Sabi po dyan, incorporate biblical teachings into daily routines, prayers, conversations with our family. Trust in His Word. Remember that you are co-laboring with God in shaping our brethren's hearts and mind. His Spirit is at work, refining and transforming. And also remember, becoming Christ-like is a journey filled with grace and growth. Trust in God's Word in your life and in our family. Patuloy na, sabi nga dyan, hindi pag tayo po ay natuto, kailangan din yung natutunan natin, ipasa din po natin yun sa iba. Matuto po tayo ng mga spiritual values at makukuha po natin ito, sabi nga, siyempre sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Kung nag-iisa ka, yan, mabagal po yung process, di ba, ng paglago po natin. Unlike kung meron po tayong mga ka-discipleship group, yan, ka-Bible study, alam niyo po yun, mas napapabilis po yung ating spiritual na paglago. Yan. Yung mga spiritual values po ng kapatiran natin, yan, naririnig natin, and then ina-apply po natin sa ating buhay. Yun po yung malaking bagay na sa journey po natin ng pagiging isang Kristiyano ay tunay po na nakakatulong. Yan. Kaya nga po, kailangan talaga magtiwala lamang po tayo na ang Diyos ay gumagawa sa ating buhay. Amen po ba doon? Amen. Yan. Sa ating pong verse dyan, sa Deuteronomy 6, verses 6 hanggang 7, pakibasa po. Ang mga pag-usay na ninyo sa inyong puso, ituloy ninyo sa pagmamahal. Pagkakalayan ninyo sa pagmamahal, sa inyong paglalakay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagmamahal sa umaga. Yan. Ang ganda nun, di ba? Sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Yan yung aral ng Panginoon. Sabi, ituro sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Yan, hindi po mabuti o nakikita lang na tayo ay Kristiyano pagkasama natin ang ating kapwa-Kristiyano dito po sa ating bahay-sambahan. Kamusta po pag tayo na ay nasa ating tahanan? Yan, na ipapangaral o na isasapamuhay po ba natin yung ating pagiging Kristiyano? Kaya po mahalaga po ito nang sa gayon, makaligtas o maligtas din po kasama natin yung ating pong sarili sambahayan. Yan po. Yan, sa ating pong pagtatapos, yung yan, sige po, basahin po natin muli. Cultivate, humility, reflect, intentionally, seek community and support, teach spiritual values. Yan. May conclusion po dyan. Sabi dyan, being transformed into His image in the Spirit's ongoing work, making us more like Jesus in character and actions. Becoming a Christian who reflects the image of Christ is a lifelong process of spiritual transformation. Kaya sabi ko nga, hindi yung nakilala natin si Jesus, kinabukasan nagbago ka na.
Talagang hindi po yan. A lifelong process po. Dependent on God's grace and the work of the Holy Spirit. Alam niyo po yun, sa ating pong pang-araw-araw na buhay, hindi po makakaila sa atin na pag may ginagawa po tayong mali, nag-aalinlangan po tayo. Yun po din po kumikilos yung Holy Spirit. Ibig sabihin, pag sa isang bagay na ginagawa natin na meron tayong alinlangan, meron pong mali doon. Kasi po pag ang isang bagay o isang desisyon na ginawa natin ay tama, wala na pong, kumbaga hindi ka na nakukonsensya, di ba? Kaya yun po yung sinasabing work of the Holy Spirit na dapat nagiging sensitibo po tayo as a Christian. Then, it involves cultivating a deep personal relationship with God and modeling Christ-like characteristics in daily interactions with our children and family. Yan. So, talaga pong, alam niyo po yun, yung Christ-likeness po natin, hindi po talaga madali. Yan. Ang kaya tayo po ay nagiging, kumbaga is nagiging smooth yung pagiging Christ-like natin kasi nga, nandoon talaga yung sinusunod o pinakitigan po natin ang sinasabi po ng banal na Espiritu. Kaya nga po, yan, we are called to reflect God's love, patience, and grace in our home, helping to be conformed to the image of Christ. Kinakailangan po talaga, ipakita po natin kung ano nga ba yung natututunan natin sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. Sa ating pong prayer prompts, yan, sabay-sabay nga po natin basahin. Lord, help me to reflect on your love and patience as I grow spiritually, mold my heart into your image, and work in me to become more like Christ each day. May my life be a testimony of your grace and truth. So, yan, image, yan naman po yan. At sige po, tatawagin ko po, ilan po yung bunga ng banal na Espiritu? Siyam. So, meron po akong siyam. Walo ang tatawagin ko pang siyam ako. Yan, si Pastor. Palagyan mo ka. Next, si Joben, Danilo. O, di akala, dito. O, dito ka lang sa harap. Joben, Danilo, Jack, Sandra, yan, si Josie, si Brenda, si Kate. Ayan. So, yung naiwan, ano gagawin nyo? Bilang, Rex, 1 hanggang 9. Oy, 3 Jupi. 9. Okay. Lahat ng 1, pag ano na, mag-serve kay Pastor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa akin yung 9. Rubian, 9. O, dito ka. 3. O, kayo. Jewel, 1. 4, Charles. 5, si Brian. O, yung iba 3, yung iba 2 lang. O, hindi ka dito Rubian. 3. Dito tayo. Yan, sa mga hawak po natin, isa po yan sa bunga ng banal na Espiritu. So, pag-usapan niyo po ng partner niyo, yan, kung paano pa natin, yan, mai-apply sa buhay, di ba? Kung ikaw man ay wala niyan, o kumbaga parang struggle mo, di ba, yung bunga ng Espiritu na yan, pag-usapan din at para maipanalangin po ng partner. Kuha niyo na po. Yan. Bakit mahalaga yung hawak po natin fruit of the Spirit? And then kung yung partner po natin ay naging struggle po pa po siya dyan sa bunga ng Espiritu na yan, ipanalangin po natin siya. Ito po yung sa taon 2025, muli pagdating natin sa prayer watch. Sa mga susunod na taon, marami pong taon, kilala natin sa Panginoon. Amen?
patuloy tayo magpalinis, sa Panginoon, hindi natin laging maraming pasensya na makasama natin sa bawat paglilingkod natin, sa bawat araw. Ang Panginoon Diyos ay nangungusap sa iyo, kapatid, sa bawat isa sa atin na tayo pagpigit. Dali natin ang banal na pasensya ng Panginoon Diyos kung kikilos sa gabi na ito. Sa lugar na ito, sa ating mga kapatid. Ating isa-isip ang lahat ng mabuti ang ginawa ng Panginoon Diyos sa bawat araw. Sa bawat araw na wala tayo, Panginoon Diyos ang maging dakilang katapagkaloob. Sa mga kasalanan natin ang nagawa. Nakasakit tayo sa mga kapwa sa pananalita, sa ating mga kamay, nakagawa tayo ng mga aksyon na hindi nagustuhan ng Panginoon, nakasakit ng kapwa. Hindi tayo tawag sa Panginoon. Panginoon, hayaan ang lahat. Nakikita mo ang aming mga buhay doon. Wala miski isa sa amin ng Diyos makakatayo, makapagsasabi, hindi kami nagkasala, Panginoon. Sige po, kapatid, kausapin mo ang Panginoon. This time po, yung moment na to, kausapin mo ang Panginoon Diyos, pili mo sa Panginoon Diyos, kailangan Panginoon, presensya niya, magpapalinis sa ating mga buhay. Manalangin tayo. Lord, salamat sa iyo. Ikaw ang langit, Lord. Banal na Espiritu, siyang aming gabay, ibigay sa amin ang tamang direksyon. Tama niyo po ang aming mga puso. Patuloy po iniisip, Panginoon. Nais namin lumapit sa iyong banal na trono, Panginoon Diyos, na malinis, pinatawad, Panginoon Diyos, pinag Salamat, Panginoon. Salamat nga po, Panginoon. Ang buhay namin, alam mo, Panginoon Diyos, laman ang aming isip, mga puso, Panginoon Diyos, mga labi namin, Panginoon. Patawad, Panginoon Diyos. Hallelujah, hallelujah. Dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, bilang mga lingkod mo, bilang mga anak mo, Panginoon. Kami pipatuloy, Panginoon Diyos, na itago mo lang po si Banalalimuran, Panginoon. Kung paano yung mga handog na binibigay namin sa iyo, Panginoon Diyos, na pagpupuri, ay tinataas namin sa iyo, Panginoon Diyos. Pero din po ang mga buhay, Panginoon. Nais namin ito'y malinis, Panginoon. Nais namin ito'y tama po, Panginoon Diyos, sa iyong paningin, Panginoon. Hallelujah. Linisin mo bawat sa amin, Panginoon. Salamat, salamat sa iyong biyaya at kapag sa pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon Diyos. Tayo po umamit sa Panginoon. Hallelujah. Siyang tunay, Panginoon. Linid ang lahat ng bagay sa iyo. At Panginoon, inutuwin mo ako. Ikaw lang ang may aking patutukan. Salamat sa iyo, Panginoon. Isang panahon ng paligid sa Panginoon. Gusto ko yung sumisya sa Panginoon. Hallelujah. Si
Hallelujah. Aming puso po, siya sa amin mo, Panginoon. Hallelujah. Sa ating natitigil sa Panginoon. Awit na po yung awit ng panalangin natin sa Panginoon. Hallelujah. Ay, tiyak mo na nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Diyos. Pagpalain mo ang gawain mo ito, Panginoon. Ang banal na presensya mo patuloy na sumakot sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa buong taon ito, Panginoon Diyos, sa pinagalit mo sa amin, Panginoon. Sa mga pag-aawitan, Panginoon Diyos, nakilain ka, Panginoon Diyos, ng lahat ng mga tinig, Panginoon. Sa salita, Panginoon Diyos, ang marinig, Panginoon. O purihin ka, Panginoon. Salamat kami yung nilinis, Panginoon Diyos. Tinanggap namin ang pagpapatawad na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat sa kami malaya mga dapat sa iyo, Panginoon. Malaya kami mga katulog. Malaya kami mga pagsasabing, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Kaya kami yung Panginoon Diyos sa tayong mo, Panginoon. Hallelujah, dahil sinasabi mo sa iyong aklat. Sa aklat mo ng unang Jan, Kabanatang 1, talatang siya, ano po sinasabi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all of our unrighteousness. Hallelujah! Hallelujah! O purihin ka, Banal na Espiritu, purihin ka, Panginoong Jesus, sa iyo lahat ang pagpupuring, Panginoon. Salamat pa, salamat, kami yung pinatawad, Panginoon. Kami yung pinalaya, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Dakilayan ka, Panginoon, at yung panalangin namin, na may pagpupuring, pagkakilaw, sa salamat, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Purihin ka, Panginoon. Patuloy tayo sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Sabi sa kanya, salita sa Hebrew 13 verse 8, kung sino si Jesucristo noon, ay siya rin ngayon at magpakailanman. Sa gabi na to, alalahanin mo ang lahat ng mga ginawa sa iyo, Panginoon Diyos. Sa buong taon na to, alalahanin mo kung gaano naging katapat ang Panginoon Diyos sa buhay mo. Kahit kailan hindi nagbago ang ating Panginoon Diyos. Kung sino ang Diyos noon, ay siya rin ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon Diyos, sa kadakilaan mo, sa pag-ibig mo, Panginoon Diyos. Ikaw, ikarapat-dapat lamang, Panginoon, ang mapurihan at pasalamatan sa gabi na ito, Panginoon. Ikaw ang pinakahirap sa mundo. Ikaw ay nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wakas. O Diyos, wala nang kapatid sa mga
Nagpapatay sa kaunti-an Pangalan mo'y itataas sa buhay ko Sundin ang loob mo Iparinig ang nais ko Sa lahat ng panahon Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras Nagdampan sa amin Panginoong Jesus Purihin ka Kapilain ka sa buhay ko Sa lahat ng panahon Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras Nagdampan sa amin Panginoong Jesus Purihin ka Kapilain ka sa buhay ko Di ka nagbabago, di ka nagbabago Diyos ka sa amin Aming sanlibutan Nagdampan sa amin Panginoong Jesus Pagkain ka Kapilain ka sa buhay ko Di ka nagbabago, di ka nagbabago Diyos ka sa amin Aming sanlibutan Nagdampan sa amin Panginoong Jesus Pagkain ka Pagtiwala ka sa buhay ko Sa lahat ng panahon Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras Nagdampan sa amin Panginoong Jesus Purihin ka Kapilain ka sa buhay ko Sa lahat ng
Hallelujah, hallelujah. Tuloy nga, Panginoon Diyos. Natapat ka, Panginoon Diyos, hindi ka nagbabago sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon Diyos, sa pag-ibig mo na lagi namin nararanasan, Lord. Salamat sa pagyakap mo, Panginoon. Salamat sa bawat araw. Ibinibigay mo yung katagumpayan mo, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos. Karapat-dapat ka nakadakilain, Panginoon Diyos, sa buong mundo. At ikaw, lamang ang itataas namin, Panginoon Diyos, at wala nang iba pang pangalan. Hihigit pa sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos. Sa iyo ang lahat ng papulit na salamat at magkapila sa daming pangalan ng Panginoon si Jesus. Amen. Patuloy po tayo na awit sa ating Panginoon Diyos. Sabi sa kanyang salita sa Roma 15 verse 5 to 6. Ipagkalawag nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus upang sa gayon nagkakaisa kayo ang magpupuri sa Diyos at Ama na ating Panginoon Hesus